Hello, hello, hello. Good evening po sa lahat. Magandang gabi po. Maayong gabi sa kanan. Konbanwa dyan sa mga mommies. Welcome back sa ating Sunday Mompreneur Podcast po. At sobrang grateful po tonight kasi kasama po namin ang aming mother coach. Kaya sobrang happy. Ne? At bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako nga pala si Rowena Akigawa. 2 dekadang mahigit na dito sa Japan nakatira at nandito po ang aking pamilya. At isa po akong caregiver and proud digital business owner po. Yan. At hindi ko na po papahabain yung yung pagpakilala ko kasi papakilala ko na po ang aking mga nagagandahang mga kapatid. Ayan. Unahin ko po si Katukayo ko. Hello, good evening po. Thank you, thank you. At ang saya lang kasi may special tonight. Kaya live po, Oweno po dito sa Japan. At I'm a full-time caregiver po. I have only one son, adult son na may apo na sa kanya. At ako rin po ang breadwinner, panganay sa magkakapatid. At ayun, a full digital business owner po. Ala, kinabahan ako. Ano nangyari? Ayun po, Owen Nukong po. Ayan, back to you, Sis Weng. Hi. Next po, si Onegaishimasu. Hello po, magandang gabi po. Parang kinabahan din tuloy ako, ate. Nakita ko siya. Nagkabulol-bulol ako. Sa Shiburi kasi. Konbanwa po, magandang gabi. Good evening. And Masanto siya labiad si kayo rin kabaluyan kung taga Pangasinan. I am Marcel Sakaizawa, the face behind po ng page na Marcel Sakaizawa-KD, originally from Pangasinan. At kasalukuyan pong nakatira dito sa Osaka, Japan. Kasama ng aking nag-iisang anak na isa na rin pong siya kay Jin ngayon. Siya ay nasa caregiver but a proud digital business owner. So, ayan. Buti na diretso ko kasi kinabahan. Ayan po ako. Pagpili Ate Kay. Salamat po. Ayan, next po ang ating pong mother coach po, Onegaishimasu. Ala, kinabahan ako. Nahihiya ako. Hello, Coach. Salamat po. Konbanwa, pati sa ating mga followers ne. Si Lynette po ito, tubong Davao, so isang Bisaya po. Nakatira dito sa Japan for 15 years mahigit na. Back then, isa akong educator sa Pilipinas, connected sa 3 colleges. At dahil breadwinner, at naging caregiver po ng 10 taon sa Japan. At ayun, 10 taon. At isang kaigo Fukushishi at sinubok yung health, nagkasakit. Siya yung tumulak sa akin magkaroon ng business. At magsi 6 years na po ako dito. Wow! Magsi 6 years na po ang Kizuna, may October 21. And after 1 year mahigit, Charles ko. Cheers! Mahigit 4 years na po akong full-time dito. I'm loving my lifestyle. Hindi man puro matamis ang araw-araw, pero masarap po siya kasi every bit of experience is molding me, molding us. So, yan po, back to you ate muna. Ayun, nagyaw-yaw na ako dito. Thank you po, Coach. Ayan. Nag-ano na po tayo sa ating ngayong gabi. Yan, alam ko po, lahat tayo bilang mga nanay, gumende, Coach, nanay ka po naming lahat. Young mother. Yan, bilang nanay at entrepreneur, may mga moments talaga na parang hinahati tayo sa dalawa. Yung puso natin, gusto natin nasa pamilya, pero yung isip din natin ay nasa trabaho o business. Kaya ang tawag dyan is, mom guilt, ne? Yung guilty natin bilang nanay. Kaya, for tonight, pag-uusapan po natin kung paano natin pwedeng gawing inspirasyon at lakas ang guilt na yan. Na instead na pressure, paano natin ito gagawing purpose. At
Kaya ang topic natin is Mom Guilt versus Mom Goals, Turning Pressure into Purpose. Yan po. Kaya i-grab na po natin yung mga inumin natin dyan at sabay-sabay po natin tuklasin kung paano natin ma-handle ang mom guilt at mafocus sa goals natin para sa pamilya at para sa sarili nating growth, ne? Yes. Kaya ayan, hindi ko na po papahabain ang ano ko. Mag-ano po ako ng question sa aking mga Cheers daw muna, Ate Tayo. cheers Cheers. muna. Okay. Cheers muna kami. Yan. Congratulations po pala sa aming Sisi Mase. Arigato Ayan. po. Yung action taker. Pwede to po. Arigato po. Yan po. Dadapo na po tayo sa ating first question. Yung kung paano ba natin na-handle yung mga guilt natin bilang mom. Yan. Unahin ko po yung katokayo ko. Siya po kasi. Okay, yung guilt natin, thank you sis. Good evening again po. Yung guilt natin bilang nanay, yung guilt natin bilang nanay na hanggang ngayon, hindi natin maibigay sa kanila yung pangarap natin para sa kanila na hindi nila maranasan yung naranasan natin na paghihirap, yung guilt na gusto natin, yung pangarap natin, So, ayun, na yung guilt kong yun na transfer into may purpose na siya ngayon. Kasi iniisip ko noon paano ko mabibigay sa kanila ang kaginawahan kapag employee ka lang na halos kapos ka pa rin, wala kang naiipon. So, doon ka mapapaisip Yung purpose ko na mabigyan sila ng magandang buhay, kailangan meron kang gawin. Meron kang dapat i-improve sa sarili mo kahit na may edad ka na, hindi na, basta may dreams ka Basta yung dreams mo, may purpose yun para sa kanila. Kasi yung dreams natin, once na naging panalo, panalo din ang pamilya, di ba? Panalo ang lahat. Panalo ang mga gusto nating mangyari. At yung legacy ng pagiging mahirap or pagiging kapos talaga at the end of the month, kapag may purpose ka at may dream ka, lahat panalo. Panalo ka na, panalo ang ng mamsi, panalo pa ang pamilya. So, bigyan natin siya ng talagang gawin, consistent at ilagay sa puso at isip na kaya natin ito. Kahit hindi tayo perfect, kahit hindi maging perfect, kahit slowly tayo, basta't huwag titigil. At yung pangarap natin yan, makakamtan natin once na may purpose at may dreams Ayan, yun yung para sa akin yung guilt ko bilang nanay na gusto kong matupad para yung legacy naman na pagiging mahirap ay hindi ko maipasa sa kanila habang malakas pa ako. So, ayun po, that's for me. Thank you po, sis. Up to you, Sis Beng. Thank you po, Sis Owen. Ayan, oo nga po. Tayong mga nanay, ganyan po talaga yung nasa puso natin Yan, next po, si Mase. Ayan, maraming salamat po, Ate Kay. For me, relate din po ako doon sa guilt feelings ni Ate One. Lahat naman po tayo, mga breadwinners, lahat po, hindi lang mga moms, for me, pero siguro for me, yung nagkaroon ako ng guilt na from then hanggang ngayon, kasi ngayon, nasasabi ko na bumabawi na ako kahit pa paano, time siguro, yung oras po talaga na, yung growing up stage na talagang may mga moments talaga na hindi kasi nasamahan yung bata. Alam niyo yun, yung oras na kumbaga yung hinuhubog yung nila, di ba yung habang lumalaki, hinuhubog yung isip, yung mga ganito, ganyan, lalong-lalo na yung sa akin kasi malaki na siya nung dinala ko dito sa Nihon. Tapos,
Tapos, syempre, iba yung adaptation talaga, di po ba? Kasi yung nakasanayan sa Pilipinas na akaro, hindi po ba? Tapos, mata-turn on na biglang napunta dito sa Nihon na alam niyo yung wala siyang kasama sa bahay. Kasi nasa work ako, hindi po ba? So, yun yung naging ano ko talaga, yung presence ko, tapos yung time ko talaga, yes. Kasi for me, yung in terms of pagka pananalapi or something na gano'n is for me, kailangan din niyang matuto, hindi po ba? So, kailangan matuturon po siya para magkaroon siya ng ano na. Pero, ang ano ko lang po talaga is binabawi ko sa kanya ngayon is yung time. And then, for me, yung pagdating sa future naman po is hindi pa ako masyadong ano doon kasi bata pa po, di po ba? So, he need to think of his own future din po. Kasi tayo mga parents, ang role naman talaga natin is para ma-guide siya, di po ba? So, ang pinagpo-focus ko po talaga ngayon is yung mga naudlot ko na rin pangarap for the parents naman kasi 'di ba para mag-give back tayo sa ating mga parents kasi the more na nakikita for me the more na nakikita tayo ng mga anak natin na nagagambaro, yun na lang po yung gagawin nila kasi nakikita nila sa atin, hindi po ba? So, diyan po papasok yung yung gratefulness ko dito sa business na to kasi dito ko na ipapakita sa anak ko yung gusto kong sabihin sa kanya in terms of pagbubunga nga na hindi ko na sabihin sa kanya kasi nakikita niya kung ano yung ginagawa ko, hindi po ba? So, yun po yung ano ko ngayon na connecting po doon sa guilt na yon, parang idinugtong ko na doon sa purpose, hindi lang po para sa family, but of course, para sa mga kababayan natin na naghahangad din ng pagbabago sa buhay. Kasi kagaya po natin, nakakita ng solusyon sa sitwasyon na kinaroroonan natin na alam naman po natin na kailangan may baguhin tayo kasi kung single source of income lang talaga ang aasahan natin is hindi po mangyayari po talaga din. Doon po tayo, yun po yun yung mas guilt ko din sa family, sa nanay at tatay. Di po ba? Kasi in terms of financial, kulang po talaga kasi yung sikat sa pangalan namin ng anak ko before is kulang, hindi po ba? So, paano na lang yun? Kaya doon po ako mas nag-aano ngayon na para sa family talaga niya. Of course, di po ba, ayoko mong mag-work ng napakahabang panahon pa. Alam niyo yun, kung may solusyon naman po na mag-work tayo na mas makuha, kagaya ni coach na makuha yung early retirement, di po ba? So, for me, yun yung pinapangarap ko ngayon. And then, yung konting guilt ko before na diniretso ko na sa mission and purpose para po tuhog-tuhog na po yun kasi nagagabaro tayo dito sa ibang bansa so kailangan lang po talaga natin is meron tayong hindi tayo mag-depend doon sa pang-survival po talaga natin Ayan. Para po mas maiksi po kasi alam niyo naman ako pag nakaumpisa na. Back to you, Ate Kay. Salamat. Maraming salamat po, Sisi. Yan, konti lang po ako mag-ano lang po ako. Bilang mami, para sa akin talaga, normal lang po sa atin na maka-feel po tayo ng guilt kasi yan, full-time working mom kasi tayo. Ang importante, may ginagawa po tayong hakbang para maparamdam natin sa kanila ang pagmamahal natin. Like yung quality over quantity, yan. Yung hindi kailangan na whole day tayo nakasama natin ang ating mga anak kahit 15 to 30 minutes lang. Basta yung intentional at yung nakafocus ba tayo, yung mas impact yung natin na sa isang araw ay tayo sa kanya. Yung walang ibang distracted na nasa kanya talaga yung natin focus Yung kunyari habang kumakain, ayan nagkukwentuhan, tapos may bedtime story, tapos ayan, yung sa anak ko naman, kasi lumalaki na siya ngayon, yan, nagja-jamming kami, nagigitara at kumakanta Tapos, ayan, yung intentional bonding din po. At yan din po ang yung pinaka-importante para sa akin. Kasi, hindi lang basta kasama natin sila, kundi present din yung natin, mind, at saka yung puso natin sa kanila na yung pwede natin gawin yung mga rituals na mag-mini-date tayo sa weekend, yan. Tapos yung may tayo yung manonood ng TV, yung mga ganyan ba. Tapos pagdating naman sa business, pwede natin silang isama sa journey natin sa business through sa
yung kunyari mag-ano tayo ng content, sila yung mag-ano ng idea, then katulad niyan, sa aming mag-ina na nag-aano kami, yung kumakanta kami, ayan na, nasasali ko rin po siya sa ano, sa, sa business. Kaya alam ko na naintindihan niya na yung mga ginagawa ko, na kahit na kulang ako ng oras sa kanya, alam niya na may may purpose ako na para yun sa aming lahat, sa kinabukasan niya at sa buong pamilya ko. Yan lang po muna, at saka kay coach na naman po tayo. Onegaishimasu. Nahihiya ako, te. Ano bang tanong mo sa akin? Sa amin ng mga anak mo naman yan, coach. Guilt, ne? Ano yung guilt and then turn into something? Okay po. So, salute ako sa mga mama and exactly sa nabasa ko kanina, it's about parents, lalo na ang mga mama. Excuse mga daddy dyan. Na mama ay heroes na alam mo yung pinakamahirap na trabaho kasi walang sweldo, pero kahit gaano daw kahirap kinakaya. Alam mo yon. At basta in love ako sa book na yan kasi binabanggit yung Japan. Basta nakakatuwa. So, doon ko na pag-isip, sabi ko nga, no, tayo talaga itong mga mama sa Kizu na kayo agad yung naisip ko. And then, ayun, na-excite ako lalo na mag-live tayo. Anyway, bilang anak naman, bilang mga mama, so ngayon bilang anak, ang guilt ko naman is, bilang anak, na, di ba ang dahilan ko, I came to Japan for my parents. Kasi may pangarap ako na 6 years old na mabigyan sila ng bahay, ng magandang buhay, pero hindi ko na, sabi ko, uugod-ugod na lang ako, siguro hindi ko pa mabigay yung pangarap ko. Since 6 years old pa, di ba? Kasi sa Pilipinas, 3 colleges yung pinagtrabahuan ko, hindi ko maibigay. Pumunta na ng Japan, nagkaroon ng license, hindi pa rin naibigay. Sabi pa ng papa ko, at hindi ka pa nag-asawa, puro ka na lang aral, hindi naman yumaman. So, nag-guilty ako na nasa Japan ako. Sabi ko, para daw sa kanila, but I cannot give the life that I was longing for. And then, hindi ko naman din naibigay yung oras ko sa kanila. And sa club is, wala na din akong oras sa sarili ko. So, patong-patong na yung guilt, pati na sa sarili ko lalo na. Kaya nagkaroon ako ng guilt back then, around 6 years ago, 7 years ago. Kaya, the whole year naghanap talaga ako ng business. I found this and I fall in love with this. Ne? And ayun, doon na nagsimula yung lahat. Na yung guilt na yon ay na-turn into positive, na pressured ako masyado. Anong edad na ako? 19 kupong-kupong na hindi ko pa naibigay yung pangarap nila. At yung pangarap ko sa sarili ko, hindi ko maibigay. Kabaliktaran kasi naging haggard ako. Yung gusto kong, feeling ko kasi, puputi ako sa Japan, kasi morayan na talaga ako. Sabi ko, puputi ako sa Japan, gaganda yung... Sabi ko, pumapangit ako, yung nauuna pang tumanda yung mukha ko kaysa sa edad ko. Kaya ang saklap, sabi ko, sana pumapangit ako. Ganda yung sweldo, di ba? Mabigyan ko na magandang buhay ang parents ko, kapalit ng pagpangit ko. Hindi na, kaya, sobrang kong na-guilty na mali pala yung decision ko, sabi ko. So, realizing later na dahil nagkasakit na rin ako aside sa pumangit, yung pumapangit, pa yan, makakaveran pa yan eh. Kasi pumapangit ako dahil emotionally down talaga ako. So, sabi ko, ako yung nagpapahirap sa sarili ko kasi lahat ng problema sa world, pinapasan ko. So, kasalanan ko din yun, pero late ko na siya na-realize. Kaya ako pumangit kasi bit-bit ko lahat ng problema. Hindi mo naman dapat bit-bitin, pero binit-bit mo. Alam mo na bagahe ngayon, may bagahe ako. Tapos nakita ko si Mase nahirapan. Kinuha ko pa yung bagahe niya at binit-bit ko. Alam mo yung feeling. So, ako yung nagpapahirap sa sarili ko later on. I'm glad kasi nakita ko tong business. Dito ako na parang sinampal sa katotohanan na, hey girl, hindi ka nahirapan talaga sa trabaho. Hindi ka nahirapan sa buhay sa Japan. Ikaw yung nagpapahirap sa sarili mo. So, itapon mo na yung mga bagahe na hindi kailangan at bitin mo lang yung sayo. So, ayun. Kaya sabi ko na fall in love talaga ako dito kasi dito, nahimay-himay ko yung Lynette, nakilala ko. At kaya ngayon, tinuturo din natin paano kilalanin yung sarili,
paano disiplinahin yung sarili, paano alisin yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga kailangan at bitbitin lang yung kailangan. And ayun, wala na akong guilt ngayon na gaya ng dati. Ay, of course, mayroon pang mga ano na, alam mo yung, matagal na ako dito, yung ano ko na, hindi siya guilt kundi naglulong ako na, ang Kizuna ay magka-retire din kagaya ko. Kasi ano kaya yung pakiramdam, meron akong anticipation na nandun ako, alam ko yung nararamdaman ko, at alam ko, hindi na, wag mo niyo nang isali yung umiiyak na Lynette, na imagining this ladies, this mommies, daddies, baka mo iiyak yung mga daddy dyan, nag-retire din sila, di ba? Pag-announce mo lang sa kanila, sa global community, and then, nagmo-march sila sa stage, yung mga ganong milestones ba. So, yun ngayon ang, paano ba sa Tagalog? Nilolong, parang sumasakses ba? Kaya yung kung sabihin yung nilolong, parang sumasakses. Dahil, no, so yun ngayon ang ini-imagine ko. Hindi siya guilt, but I'm longing for it. Na makita silang tumutubo ng kahit dahan-dahan, basta nakikita mo talaga yung velocity. English yun ba? Yung elevation talaga ba? So, nagkaroon na ng purpose. Purpose na yung hindi na pressure. Of course, at some points, dahil talaga yung sarili ba? Dahil tao lang ako, minsan, ang tagal naman. Gusto ko maka-retire ka na. Alam mo yun, gusto ko maging coach ka na. Gusto kong ganyan ka na. Alam mo, may mga ganun. Pero sinasampal ko din yung sarili ko na, you are not the old Lynette anymore. So if I feel such, na baka may mali ako sa leadership ko, ganun. Wala naman talagang perfect Lynette, kaya go lang. So, yun po, hindi na siya guilt anymore, but purpose and excitement, anticipation ng magagandang bagay, and marami pang makikita natin nagbabago yung buhay ng mga Pinoy, lalo na dito sa Japan. So, and I'm loving it. Mission na po ito. And it's not only a decision every single day, but a movement with these amazing people na continue lang mag-inspire everyday, tulong everyday sa mga tao, kasi later na yung sarili na. To follow na lang yun. Kasi success is something we attract of the person we become. Sabi pa nga ni Jim Rohn. Magsiyute! Ay, mahaba na. Go po. Sabi ni Jim Rohn. Sabi ni Jim Rohn, success is something you attract of the person you become. Ibig sabihin, yung bangko natin ay siyang resulta kung gaano tayo kalaki. Kung walang laman po yan, lagyan lang natin dito, i-develop lang natin dito, at lalaki po yun. So, back to you, Ate Kay. Thank you po, Coach. Ayan, maraming salamat po sa tawag niya yung mo ba, yung message mo ba talaga marami pong nakaka-relate sa mga sa mga sinasabi mo ngayon at sa aking mga mga sisters din. Ayan, thank you po. At dadako po tayo sa pangalawang question. Dalawang question lang po to, Coach na. Ito po yung pangalawa. Paano ninyo ginagamit ang faith at gratitude para makahanap ng balance? Yan po. Kay Sisi tayo. Negation Sisi. Apo. Lahat naman tayo, of course, iba-iba man tayo ng religion, pero alam ko, iisa lang yung faith natin yung lalong-lalo na kung yung iisa yung damdamin din natin yung kasi pare-parehas tayo mga OFW, hindi po ba? Tapos nandito na nakikipagsapalaran. So, isa lang po talaga yung natin So, for me po talaga, magkasama po talaga yung si faith tsaka si gratitude hindi po ba? Kasi, po talaga yan For me, isa lang po yan. Parang naano lang yung meaning nila. Pero, magkadikit hindi po ba? Kasi hindi tayo
hindi tayo magkakaroon ng feeling of gratitude kung hindi tayo naniniwala, di po ba, sa source, hindi po ba? So, yun po yung pinakaano ko po talaga na maliit man niya na bagay, basta alam ko na is pinagpapasalamat ko po. Kasi alam naman natin the more na nagpapasalamat tayo, the more na binibigyan tayo ni God, hindi po ba? Minsan nagugulat na lang tayo, hindi po ba? Coming from nowhere, may dumadating na something or may mga ganyan na blessings na hindi mo po ini-expect o hindi po ba? So, yun po yung maano ko talaga na kailangan yung faith natin, solid po siya para kahit maliit man yan o malaki is matuto tayong magkaroon ng gratitude sa puso natin Kasi alam naman natin, hindi po ba, pagka meron tayong faith tapos marunong tayo talaga magpasalamat, alam niyo yung pakiramdam na kahit ano man yung ang sarap sa pakiramdam, hindi po ba, maliit man o malaking blessing man yan, yan po talaga yung para sa akin yan yung parang nagpu-push sa atin, hindi po ba? Kasi lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, hindi po ba? Kasi bukod sa pagiging family-oriented natin, rin po tayo talaga mga believer po tayo talaga ng God, hindi po ba? So, alam ko karamihan sa atin talaga, yun yung kahit na anong gawin nating morning routine pa yan, hindi po ba? Yung prayers, yung gratitude natin, yun yung po yung nauuna, hindi po ba? So, alam niyo yun na although dito pagpunta natin dito sa Nihon, ayan nga, may mga guilt tayo, may mga nararanasan tayo, mga bumpy roads, and then yun nga po, hindi po ba, ang dami nating pinangarap, pero ang hirap nating makamit, hindi po ba? So, nandun yung faith natin na one day magkakaroon tayo ng solution sa sitwasyon na gusto nating baguhin sa buhay. Kagaya ko, ano ko na lang yung sarili ko, hindi po ba? So, as a breadwinner ng family sa Pilipinas, tapos as a single mom sa anak ko na kailangan mag-provide dito sa pamilya ko dito sa Nihon para sa aming dalawa ng anak ko, kailangan mag-provide sa Pilipinas. Hindi kaya yung sahod ko, hindi po ba? So, nagkaroon ako ng faith, nag-pray ako kay God, sabi ko, na alam ko, ibibigay mo sa akin yung magiging solution dito sa sitwasyon na gusto ko gagawin sa buhay ko. Ayun, sa kakadasal ko ng kakadasal, ayun, dumating si Coach, dumating siyang instrumento ni God. So, for me, yung faith natin, di ba? Pagka may pinapaniwalaan po talaga tayong bagay, and hinaluan po natin yung hindi basta-basta tayo sumusuko sa mga pagsubok ng buhay, hindi po ba? Bagkus, minsan nga, kahit ako, hindi po ba, pinagpapasalamat ko po yung mga heartaches before, yung mga pinagdaanan sa buhay na hindi maganda, kasi natuto akong maging strong. Parang naging stepping stone ko yan, hindi po ba? Kasi lalong-lalo na, hindi po ba? Which is, grateful ako ngayon, Coach, kasi doon ko napagtanto na kaya pala dumaan ako doon sa mga bumpy roads na yun, pinaranas ng God sa akin yun. Kasi sa business pala, mas kikilalanin natin yung mga sarili natin. Diba? Maybe kung UY tayo, hindi tayo nag-succeed doon sa mga maliliit na pagsubok na yun, na mga pinagdaanan natin sa buhay, kung hindi tayo naging grateful sa mga yun. Siguro hindi tayo magkakaroon ng guts na magkaroon ng business, yung something na ganito, hindi tayo magkakaroon ng eagerness na baguhin yung buhay natin, hindi po ba? Kumbaga, kung wala tayong faith na mababago ang buhay ko sa pamamagitan ng business na ito, yung something na magaganon, hindi po ba? Parang mananatili tayo doon sa comfort zone natin, which is, for me, hindi natin maano yung faith natin doon kasi parang nandun lang tayo nakafocus na binigyan lang natin ng limit yung sarili natin, at tapos wala tayong faith kay God, hindi po ba? So, grateful dun sa mga pagsubok na yun kasi here I am now, kahit na nandun sa process na pagtupad sa pangarap, pero alam ko na nasa tamang vehikulo ako, nasa tamang community ako, and of course, nasa tamang business ako. So, ayan po, Ate Kay, back to you po. Thank you po. Thank you po, Sisi. Ayan. Relate din po ako dyan sa mga sinasabi mo, Sisi. At saka dumapunta tayo kay Sis Owen. Ayan. Konnichiwa, Sis. Yes. For me, gratitude plus faith. Tama si Sis Mase, na agree ako talaga. Yung gratitude always comes na first. Papasalamat every day.
Ayan, natuto akong mag-journal with this business. Dati before, hindi ko talaga ginagawa yan. Yung gratitude, nagsusulat ka, yung thankful mo everyday kung ano nangyayari sa'yo. Ayan, with this digital, dito sa community natin, dito sa learning na to, natutunan ko lahat yan. Ang dami kong nalaman, ang dami kong sinusulat everyday, talagang so grateful. And syempre yung faith kasama din yan. Prayers lang at maniwala sa sarili Ako, hindi ko akalain at my age, yan. At my age, ako na yata ang pinakamatanda dito. ako, ako pinakamatanda dito. Hindi ko akalain na kaya ko pala. But of course, hindi natin kakayanin mag-isa. Kaya nga, andyan lahat kayo, yan ang nagbibigay ng tibay sa akin, sa atin lahat. Kasi without you all, hindi natin to magagawang mag-isa. Ayun ang pinangatawanan ko, di ako mag-isa. Kaya lumalakas ang loob ko. Andyan ang coach, andyan ang local community. Talagang yung purpose ko nagtutuloy-tuloy lang kasi naniwala ako sa sarili ko na kaya mo yan, Owen. At eto, nagbubunga unti-unti ang aking mga purpose, Kasi andyan kayo, andyan ang family ko. Hindi naman natin ginagawa ito para sa sarili natin. Of course, yung purpose natin, ginagawa natin to para sa pamilya. Number 1 yan. Kaya tayong mga Pilipino, sa puso natin, family first, di ba? Kaya nandito tayo. Pinili natin lakasan ng loob, mag-jump in dito, at naniwala na kaya nating maabot ang ating mga pangarap. So, ayun, lahat na yan, yung mga explanation ni Sis Marce, relate talaga. Siyempre, yung pagbabalance ko, yung equals balance na yan, yung consistent prayers nga, at siyempre, yung small action, taking action step by step, step by step man yan, malaking pa rin yan, progress pa rin para sa akin. Hindi man ako magaling, pero ginagawa ko. Yun yung importante. Yung gawin lang natin siya ng consistent. Siyempre, sa lahat ng turo pa ni Coach, learning sa ating coach, sa Mother Coach, Wednesday and Saturday. Saan ka pa? Meron pa tayong training sites na globally pa. Every week din. So doon pa lang, malaking self-growth na. Yung self-growth na yan, yun yung hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Kasi imagine, para ako nag-college ng libre. Natuto, nag-self-growth kasi kahit sa pag-aaral, hindi naman tuturo yung self-growth Coach. Matutunan mo lang kung ano yung profession na gagawin mo. Lahat naman, kahit yung doktor, hindi naman matututong mag-operate yan kung hindi mag-aaral ng yung doktor. Hindi naman pwedeng doktor mag-aaral ng law, di ba? Dito lahat, full package na. Hindi man doktor, with health pa cure of heart, cure of mind, lahat full package na. Kaya I'm so blessed and grateful talaga na nakapag-jump in ako. Dito sa learning pa lang, blessed na ako, grateful na ako. Wala na pa, gawin ko lang Coach. Arigato po sa inyo. At sa lahat ng local community natin, without you po, wala kami dito, wala ako dito. Thank you, Coach. That's for me. Thank you, Sis Owen. Ayan. Sobrang po kasi talagang yung faith at gratitude ay talagang yan. Yan po yung pinaka-powerful tools po natin na dito sa sa buhay natin sa mundong ito. At lalo na dito sa ating pagiging mompreneur. Kaya yan, sa akin naman yung yung faith talaga ay talagang siya, lalo na pag nasa tayo, maraming challenges yan, may yung mga na-overwhelm ba tayo,
sa dami ng responsibilidad natin sa trabaho, sa pamilya, yan, sa business. Talagang ang faith ang nagpapatatag sa akin. At ang nakaganda pa ay yung tiwala natin na natin inoffer natin kay God, yung willing ba niya na ang lahat ng mga ginagawa nating hakbang ay naaayon po sa kalooban niya. At ang pinakaano pa sa lahat ay yung may support po tayo na yung divine support niya. Kaya alam natin yung direction natin na nandun tayo sa mabuting daan. Kaya ako talagang naniwala po ako na itong business ay binigay niya sa akin at binigay niya po sa akin ang tamang tao, tamang community at ito din, iyan po si coach po iyan. Kaya super grateful po ako. Yan, at kaakibat po at ang kasunod po dyan ay gratitude. Yan, yung gratitude din po na yan ay sobrang sa akin. Dito ko po yan natutunan sa nung nandito ako sa business na yan. Ayan, sa mga books na nababasa ko at yung application po talaga ay sobrang sobrang importante kasi kung hindi ko po siya na nabasa, siguro yung ko, actually naman ako yung grateful naman ako lagi dahil yan po yung natin na natutunan natin sa bilang Christian yan, bilang anak ng Diyos talagang tayo before matulog at saka sa pagising talagang nandyan yung natin, yung magiging natin thankful natin kay God. Pero may mga tama palang proseso yan, no? Kaya dyan ako natuto sa lahat na na dapat magiging grateful tayo yung specific sa mga dumating na blessings sa buhay natin. At saka, pag grateful tayo, parang may lens ba na nakikita natin yung hindi lang puro yung mga natin, yung mga tawag niyan, yung mga challenges, yung mga hirap sa buhay ang nakikita natin, kundi yung yung blessing. Yun, yung imbis na yung hirap ang natin na pagdadaanan natin ngayon, gaano pa kahirap yan, pero natitwist po siya sa yung puro magaganda ang mga positive ba ang dumadating sa atin, yung mga nasa mindset natin. Yan, katulad ko, imbis na sa dami ng mga challenges ko sa buhay, ayan, ko siya, naiisip ko siya, hindi sa naiisip, ayan, nare-reflect ba ako na ito ay may magandang may magandang message sigal sa akin, may lesson ako dito, yung ganun po. Kaya, at saka yung pagdating sa financial ganyan, na-amaze talaga ako dahil sa yung lagi kang yung nagpapasalamat, yung gratitude na yan, yung unexpected na blessing na pagdating mo sa bangko, ay ba't may ganitong halaga? Yun pala, yung na-apply ko po yung yung hindi mo pa natanggap, pero nagpapasalamat ka na. Ay, sobrang effective po siya. Kaya, yan po yung gusto kong ma-share din po dito. Kasi, yung nakaka-amaze po talaga na kung si God po ang mag-work sa life natin. Yan. At saka yung, na narinig ko sa, tawag yan yung ako sa cellphone. Yung dumaan lang siya nung ako sa reels ko. Tapos dumaan siya na, yung yung pag may mga tayo dumating na pera, mag thank you tayo kung hindi pa na paid, ganyan may isusulat ka diyan. Natawa ako kasi ginawa ko po yan ngayon, tapos nakita ko doon sa reels. Hala, yan ang mga ginagawa ko. Kaya yan po yung ko may share ko po pagdating dyan. Yan po. At yan po, Coach, ikaw na po ang susunod. Inaubos nyo na? Wala na akong masasabi. Thank you po. I love hearing your stories po, ne. Iba-iba talaga tayo ng the way we look at things. Of course, dahil sa experience natin. Ne. Thank you po. So, ne, faith and gratitude. It's a huge tool for me, ha, na
kind of attitude na we have to possess kung gusto natin marating or makuha lahat ng gusto natin and beyond. Kasi God is always giving beyond sa ginalong natin eh. So, pagdating sa faith, ito po yung naging susi talaga. Kasi lahat naman tayo nagsisimula sa walang pera. Walang-wala kaya tayo naghanap ng business. Walang oras. And walang alam. Walang kumpiyansa. Sobrang mahiyain. But why we started? Despite of those. Kasi may faith tayo. May faith tayo dati-rati pa eh. Kasi kahit hindi natin alam ang Japan, wala tayong kamag-anak sa Japan, wala tayong kakilala, hindi natin alam kung okay lang ba talaga yung workplace natin. But we came here. Kayo, wala sigurong maraming walang background sa Japanese. Pero ngayon, di ba? Magaling na. Bakit tayo sumulong? Because of faith. Ngayon, pagdating sa business, na-apply din natin siya. Kaya, even we had fear. We have fear, we had kaba-kaba, baka hindi para sa akin yan. Meron tayong pinanghahawakan ng isang bagay, which is faith. Na, naniniwala tayo since day one. Can you still imagine that the moment you saw the ads, the video of your mentor, yung nararamdaman mo, yung pintig ng puso mo, then, yung pintig na yun, ito yun eh. It's because merong divine intervention doon na pinadala sa'yo, na pinaramdam sa'yo. And naniniwala tayo na ito na yun eh. Panghahawakan ko tong intuition ko na to. And that's what happened also sa akin. And then from that moment onwards, yun lang palaging pinanghahawakan ko. Lord, wala akong pera. Lord, wala akong alam. Lord, wala akong kapal ng mukha. Wala akong alam sa social media. Hindi ako marunong magpindot-pindot or ano. But we started. At from day on, palagi na akong yung faith na lang. Pag sinabi kong, paano ba ito gawin? Yung Facebook, dapat daw ganito, ganyan. Dapat daw ganyan. May training niya. Pero alam mo yung mamamayo ka talaga. Pero yung faith sabi nga, pag may problema, may solusyon. Pag nawawala ka, makakabalik ka talaga pag gustuhin mo lang. Dati nga, kung dumating ako ng Japan, para akong, I'm here finally. Ba't pumunta ka sa real world? Lord, pagod na ako. Ayoko na. Pero nalagpasan yun, diba, for how many years? So kaya sabi ko, kung kinaya ko yun, from childhood, nagtrabaho ko, yung kaya ko din to. Kasi hindi naman ako papahirapan dito eh. Gawin ko lang yung kaya ko. Yes, may pressure, may hirap. Pero hindi mo naman gagawin yung hindi mo kaya. And that's what I heard from those people who became boss-free after a year, became boss-free after months, nag-10x ang income, nag-20x ang income, and how many folds. Yung faith natin lumalaki, and so with the gratitude. Yung gratitude, very funny yung story. Kasi akala ko dati, yung gratitude, magpapasalamat ka lang sa magagandang bagay. Sa mga small things, papasalamatan mo. Gaya ng nabanggit ni Ate Kay, pati yung hindi kaaya-ayang nangyayari sa buhay natin, kailangan pala nating pasalamatan. Sabi ko, Lord, ako magpapasalamat, umuulan yung mundo ko. Binabagyo ako, ba't ako magpapasalamat sa'yo? So later on, na-realize ko na na-absorb finally na. It's not like na hindi mo papansinin na inuulan o binabagyo yung buhay mo. You have to accept that. You have to acknowledge that. But at the same time, be grateful. Magnify the things na binibigay or dinideliver ng pangyayaring iyan sa buhay mo. Yes, negative. But ano kaya magandang i-deliver learning para sa'yo para mag-grow ka? Yun ang papasalamatan. Magnifying the great things in the bad circumstances. So sabi ko, Lord naman, ang hirap naman nito. Pero as time passed by, the more we do it, masasabi mo, it's real. It's true. May reward. So, bottom line, I want to say,
faith and gratitude is like building a habit. The more you do it, the more you can build it. Hindi siya yung gaano ba katagal coach mag-build ng faith and gratitude and all that you need to possess for us to be successful. It's not we're not talking about how long. It's not about sa time, but it's about how consistent are you. Kasi the more times we apply it in our life, pag ito lang nakakita outside the, behind the camera, the more nag-grow siya. The more na naging habit siya. At the more naging habit siya, automatic na lang siya na walang effort, magpapasalamat ka lang, naniniwala ka lang, kahit you feel like, ang hirap, pero yung faith mo tumutubo. So, at that moment, pag automatic na siya, pag habit na siya, smooth na din yung flow ng blessings. Kasi we can handle the mga hindi maganda, hindi kaaya-ayang pangyayari sa buhay natin, yung mga bagyo, with faith and gratitude and lahat ng characteristics na kailangan natin i-possess na. So lahat ng ugali na dapat mayroon tayo is about building it. Gawin lang natin siyang habit. Kung wala mang faith, hindi maliit pa man yung habit, faith nga na parang gusto ko yung business. Gusto ko mag-reach out. Kaso, baka hindi ko kaya. Baka MLM yan. Baka inviting yan. Reach out lang po. And lahat ng mga guni-guning gayon ay masosolve siya. At yung faith, matatabunan na po yung fear ni faith niya. Kasi we can explain everything to you. So, kung may problema kayo pagdating sa financial, about sa future, so this is the solution. So, back to you, Ate Kay. Mahaba na yung aking yaw-yaw. Maraming salamat po, Coach. Ayan. Sana'y kami sa inyo, nakapag-inspire po ngayong gabing ito. At mag-acknowledge muna tayo sa ating mga viewers po. Ayan. Asan na ba? Hindi ko makikita. Ayan, si Sis Arlene. Maayong gabi, mga gwapang CEOs and our mother coach, maayong gabi. Ate Ars, thank you po. This is Ayan. ours. Ako na pindot, ate. Ay, salamat po, coach. Ayan. Yan si Bro Ricky. Good evening po, bro. Good evening, mga CEO, especially to our very supportive coach. Yes po, good evening po. Then kay Sis Melba. Good evening, CEOs. Good evening po, sis. Ayan. Thank you po. Kay Bro Christian, good evening po, watching from Nagoya. Thank you, bro. Kay Rimar J. Hindi ko siya mabasa. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Tsaka kay Shinoda. Di talaga kayo lumipan para makaawat at baka mahilo ang 93 years old. Ayan, ingat po dyan, sis. Yan, nasa biyahe po siya. Kay Sis Lilian de la Torre. Good evening po, Coach at Kizuna Ladies. Good evening din po, Sis Lilian. Ayan. Kay Sis Laila. Hello, good evening po, Coach. Good evening, mga sisi watching from Davao. Ayan, enjoy, sis. Ayong gabi. Kay Argala Rider. Hi din po. Ayan. Maraming salamat po sa lahat, sa mga mga followers dyan at viewers. Yan. At ayan po, final lang po tayo ng magpa-final na po tayo ngayong oras na to kasi yung oras ay medyo late na po. Coach, onegaishimasu. Thank you so much po. So, sa lahat ng naghahanap ng solusyon, if you are in a situation like nagsimpay ka sa 5 years from now or a year from now na buhay mo, kung hindi mo na kayang magtrabaho, or itsuka, kung hindi mo na kayang magtrabaho, dosyo kate, mayotteru kata ne, or hindi mo alam
pagod na pagod ka na sa kakaatupag ng mga responsibilities mo sa buhay at hindi mo alam kung kailan ka makakaalis dyan sa kakakulong sa invisible na rehas, mag-reach out lang po kayo kung saan kayo naka-follow na page because ang susi po ng rehas na yan, dito lang po. And kahit po meron pa kayong mga, mga gimong, dajobu ka na, legit ka na, of course. This business is globally registered and Japan government certified business model ng ilang dekada na po. So, guanshin kudasai. So, andito lang po kami to explain everything. We don't need to explain kasi hindi lahat ng followers namin naghahanap ng business. We are just here to deliver value sa inspire kapwa mommies, kapwa breadwinners, caregivers, or kahit ano pa yung ginagawa mo sa buhay. And if you are interested, naghahanap ng solution, just contact anytime. And we would love to talk to you one-on-one. And makikita mo po kung gaano ka-bright, gaano kaganda yung magiging future mo dito. Not only on money, but pati dito at pati dito. Yung mabigat mong mundo, na gaya sa sinabi ko kanina, lahat ng problema sa mundo ay feels like pasan ko. It's not because of anybody else around us, but because of us. And the solution is here. Just contact anytime, and we would love to give our time for you, with you. We can walk with you. So, ikaw na lang po yung kulang. That's you, Ate. Thank you po, Coach. Salamat At po. maraming salamat po sa oras at sa aking mga sisi dyan. Thank you po. At ayan, see you next week po. Bye-bye po. Thank you. God bless po sa lahat. Opo. Arigato.